In 1 year, Sabong gives government billions. Ibalik nyo lang ang mahal namin sa buhay! Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Umaapila ngayon sa pamahalaan ang mga kamag-anak sa tinuguriang missing Sabongeros na simulan na ang pagsagawa ng diving operation sa Taal Lake upang hanapin ang nawawala nilang mga kapamilya matapos isiniwalat ni alias Totoy na inilibing sa lawa ang mga dinukot noong December 2021. Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi lang naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Dahil dito, humingi na umano ng tulong ang Department of Justice sa Japan para makakuha ng kagamitan sa paghanap sa ilalim ng Taal Lake kaugnay sa umano'y pagtapon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla na may inatasan na siyang gumawa ng liham sa pamahalaang Japan para humingi ng Remote Operating Vehicles o ROV at iba pang mga kagamitan na makakatulong sa pagsusuri sa ilalim ng lawa. Mga kaukulang mga equipments, meron tayong 60 technical divers. So, depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status, so we will just be depending on the instruction. Mga previous incidents tayo na dineploy yung ating mga technical divers, pero ang naging challenge dito is medyo matagal na eh. So, this would be a challenging deployment. Kung sino yung tinutukoy ko? O si A. Question kung sino-sino nilalabas sila. Biktima ba silang lahat? Affidavit ko yan. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. May kinalaman lahat yan. Lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na pre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Supreme. Sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang yan sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y kinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart na hindi po kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi mo itong personal ni SP, hindi personal ni Secretary ni Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino, kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan at pwede pang mawawala. Kapag imaginein mo, 350 sultada per day at yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang chupi na entry, meron na namang mawawala ng mga bata. Okay, suspendido na ang online na sugal, mga kapatid. So kung suspendido, pwedeng magbalik ito, di ba? Dahil suspendido lang. At magkaano daw ang kita sa isang taon sa sugal? In 1 year, Sabong gives government billions. Billion pala, no?
Kaya may katanungan tayo dyan, mga kapatid. Sagutin nyo lang, yes or no lang yan. No? Ang tanong, nauna ng kumikita daw ang ating pamahalaan galing sa online sugal na bilyon sa isang taon. At sinususpindi na. So, ngayon ang tanong, pabor ba kayo na ipahinto talaga ang lahat ng sugal sa ating bansa? Yes or no? 5% dito nagsabing no at 95% naman ang nagsabing yes. Oh. So, yan, yes or no lang. No? Makakatulong ba talaga sa gobyerno, sa ating bansa? Bilyon ang kita daw. Pero, ito naman ang mga pangyayari ngayon sa ating bansa. No? Kaya nanawagan yung mga kamag-anak, kung maari, simulan na ang pagsisid sa mga nawala na sabungero. Kung maalala ninyo, lumabas yung video sa negosyanteng si Atong Ang, nagpaliwanag kaugnay sa mga panyuyope daw sa sugal. Dalawang website to, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil mayroong mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, yan yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Tingnan mo kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Sir, dito lumabas ang ahensya ng NBI. Kung maalala ninyo, kagabi, nag-react si NBI Director Santiago. Sabi niya, dapat pangalanan kung sino man ang involved na NBI umano. Pero sabi naman sa witness, di naman umano niya sinabi na kaugnay sa NBI. Dito pala nanggaling kay Atong Ang sa kanyang paliwanag kaugnay sa mga panyuyope. Nabanggit niya dito ang NBI. Mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayong mga gago ngayon. Lahat yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo nga kalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan. So, CIDG at NBI talaga ang kanyang binanggit. No? Ayon kay alias Tutoy, di naman umano niya binanggit ang NBI. Pero dito pala sa paliwanag ni Atong Ang, na banggit ang NBI. Okay.
Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Ngayon, tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Ito ang sinabi nilang video na nagbabanta bago nawala yung mga sabungeros. Huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan na yan, na huwag na kayong papasok sa teritoryo namin, na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent kayo, ayusin na natin, hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. So ang CBCP nagpalabas na din ng opisyal na pahayag kaugnay sa online sugal, mga kapatid. No. Ngayon, narinig natin na sa isinagawang Senate hearing, pinahinto ang online sugal. Ano sa mga napansin ninyo? Dahil di ba may mga ilang vloggers na nagpromote ng online sugal. Ngayon ba, meron pa bang makita ninyo, mapansin ninyo na may online sugal? So ito ang sinabi ni Senador Bato sa hearing. It's well with you, being the regulatory body of Isabu. Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations, and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart na hindi po kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi ba itong personal ni SP, hindi personal ni Secretary. Hiniling ng komite na ipahinto, suspendido. So, ibig sabihin, kung suspendido, malaking posibilidad na mabalik pa ito. Dahil hindi naman sinabing totally tinanggal at ipinagbabawal. Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino, kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan at pwede pang mawawala. Kapag, imaginein mo, 350 sultada per day. At yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang tsupi. Dali, may nabasa ako kay Christopher Akhas. Sabi niya, sarado na lahat na kasino. Totoo? Sarado na ba ang lahat ng kasino? Tuloy tayo. Entry. Meron na namang mawawala ng mga bata. Meron namang mamimising. So kung hindi natin ito ipahinto, dadami talaga itong problema na ito. So sana yung stand mo, alam ko, yung stand mo, sana ito'y representative of the stand of the whole PAGCOR management. What do you think? Yes, Mr. Chair, we are okay po with suspending the operations, and we will also seek approval from the Office of the President suspension. Well again, ito alam ko marami magagalit sa amin dito ng mga sabungero. Tumahinto itong isabong operation. Marami, hindi lang sabungero, kundi yung mga bihawak talaga ng mga franchise. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo kapag nahinto itong isabong. Hindi po, wala pong katapat na value of money ang buhay ng tao. Kahit na sabihin mo, nangyunyupi yan. Nangyunyupi yan. Sabihin mo, masamang tao yan, nangyunyupi. Pero buhay pa rin ng tao yan. Walang katapat ng pera yan. Walang halaga ng pera na makakatapat yan. So, Senator Tolentino, go ahead. Before. Yes, sir. We believe that this action to be taken would get the cooperation of the others. We will get the cooperation of everyone. So, gusto natin napatuloy ito. Thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino, Ano lang po sa PAGCOR, noong nakaraang linggo po, yung mga ulat na lumalabas na meron din pong colorum operator ng isabong. Kahit wala doon sa listahan ng 7
yung bang sa pagpapatigil natin ngayon ay mga ngahulugan ba natitigil din yung kolorum o baka meron namang isang fly-by-night isabong na mag-operate din. Pangalawa, yung amendment ko po kanina doon sa motion ng ating kagalang-galang na Senate President ay nangangailangan din na yung GCash ay alisin doon sa kanilang menu yung pagbabayad sa isabong. Kasi nga po, baka magkaroon pa ng isang panibagong isabong naman na hindi nyo binibigyan ng lisensya na mag-operate at saluhin po itong ginagawa nitong ito. Tama po ba yun? Yung aking dalawang nabanggit na items, Madam Pagcor. Mr. Chair, as to the illegal operators po, PAGCOR can only regulate po ang kanilang mga licensees. We are in coordination po with the law enforcement agencies para po sa pagkukurba o pagpapatigil ng mga illegal na operators. Tungkol naman po dun sa GCash term, as provided in our regulatory framework, we are only allowing po our licensees to include in as their payment system po ang mga accredited ni Bangko Sentral. So Mr. Chairman, dapat po siguro si GCash ay pumayag din na alisin doon sa kanilang menu ng pagbabayad yung isabong kasi baka may sumulpot na naman ngayong illegal na operator na pwedeng saluhin itong operation na ginagawa ng ating ipapasuspend ngayon, Mr. Chairman. Yes, before that, Senator Tolentino, may dagdag lang si SP sa Yes, sasabi. in that case, the apprehension of Senator Tolentino is correct. In that case, this is a very good chance for the PNP chief to show what they can do. Di subukan nila. Di ba? Kaya-kaya niyong patigilin yun at trade-in yung mga yun. Pagka meron tumira ng kolorum. Di po ba? General Carlos. Mr. Chair, illegal po yan. Hindi po namin i-tolerate yan. Lalo na po yung mga ganong klaseng operation. Kung nahirapan po kami dito sa operation na ginagawa through a regulatory body, much more, mas matindi po ang aming action sa mga illegal. We are committed to enforce the law and make sure na yung illegal po ay talagang hindi po namin papabayaan. Aming kung tatrabahuin po yan. Very good to hear. Thank you, Mr. Chairman. Yes, sir. The observation of Senator Tolentino sa PAGCOR, yung illegal, yung 23 na sinasabi yung illegal, ang resultant effect nun, matitigil din yun because they hinahack lang nila yung legitimate, di ba? So pag nasuspend yung licenses ng mga legitimate operators ng isabong, necessarily, wala sila mahahack kasi wala activities yung legitimate licenses. Is that a correct statement? As to hacking po ng feeds na aming licensed operators, Mr. Chair, that is correct po. However, wala po kaming jurisdiction. I know that. Ang sinasabi ko, ang resultant effect, pag sinuspend nyo yung 7 na legitimate, wala ma-hack yung illegitimate, yung 23 other illegal online. Kasi nag-hack lang sila sa legitimate. So sinasabi ko, ang resultant effect, pati yung mga illegal, yung illegitimate na nag-hack lang, wala ring activities yon. Wala sila ma-hack eh. Correct? Yes, Mr. Chair, if Thank as you. to hacking. Thank you. Ito bang game fixing or choke talagang it's happening in the cockfights? Anyone of you can answer? It does happen in any cockfight term chope or the chope arrangement. It happens in any cockfight, Mr. Chairman. So, for example, Mr. Chairman, kung ako po yung owner ng manok, sasadyain ko pong matalo yung sarili kong manok when in fact may mga bettors ako or other friends na tataya sa kabilang manok para to ensure na manalo po sila. Yun po yung chope. Kung magkakaroon... Yun ang panyunyupi, no, na paraan. ng chope, sino ang nag-i-incur ng damage dito? Sino ang masasaktan? Or sino ang nalulugi kapag nagkakaroon ng tsupian doon sa Manila Arena? Sino ang magagalit at pwedeng magkakaroon ng motibo na kidnapin itong mga involved sa tsupian? Sino ang masasaktan? Again, Mr. Chairman,
based on a Chope theory, ang masasaktan po talaga dito, kung sino po yung arrangement nung may-ari po ng manok, or minsan po yung may-ari po ng manok ang nadadamage po dyan kasi hindi niya alam na chinochope pala yung manok niya po. So, yung po talaga yung damage na masusustain. Kaya may mga taong probably binigyan po ng tip na tumaya sa kabilang manok when in fact, dito pala ang manok na pipilayan po. Parang ganun po ang scenario. Marami pong third parties na maaari pong maging magalit sa ganitong arrangement po. So double cross. So, in that case, dito sa case number 1 natin, kung ganun ang theory natin, pwedeng ang nagagalit sa mga bata na nawawala ay yung financier or yung farm owner, may-ari ng manok. Just in case hindi niya alam ang pinagagawa ng mga bata na missing ngayon, na tinyupi na pala yung manok, sila ang handler, sila ang giver, tapos yung financier, blind pala, na itong mga bata na ito, nagkukontak na pala sa iba, pumusta ka sa kalaban, dahil yung manok namin, talo na ito. Pwede magagalit yung financier. Yun ba ibig mo sabihin? Sa ganung sitwasyon po, maaari po, Mr. Chairman. May mga ganitong, may maaari pong yung ganung pagkakataon na mangyari dito sa sitwasyon. Okay. So dagdagan natin, furthermore, kung yung financier nila mismo or yung farm owner ay nawawala rin, missing rin hanggang ngayon, sino pwedeng nagagalit sa kanila? Sa farm owner at saka sa yung financier? I'm sure it goes higher and higher. Ngayon nga, nawawala yung 6. Later on, na-discover ng police na pati yung financier nila nawawala rin, missing. Sino nga ang pwedeng posibleng nagagalit doon sa financier na bakit siya kidnap? Mr. Chairman, maaari pong baka may napangakuan po yung financier sa ganong klaseng arrangement na kasi malaki po yung tayaan sa labas eh. So maaari po na may arrangement na iba yung financier po sa ganon. So can you categorically say na yung Manila Arena as far as case number 1 is concerned ay hindi masasaktan in any manner, in any way sa panyunyupi ng 6 na bata na yon? Mr. Chairman, actually yung Manila Arena po, yung management ng Lucky 8, we reviewed the fights po ng entry po nila during that night. And after reviewing it, we believe na wala pong panyonyope ang nangyari po sa entry po nila. So, kung walang panyonyope, sabi ng PNP, ang motibo is panyonyope. Ngayon, sabi ninyo sa na-review ninyo, yung records ng fight ay walang panyonyope. Bakit biglang naglaho itong 6 na bata na ito? Biglang nawala. Ano ito? How can we reconcile this facts na sinasabi mo? Like I was saying, Mr. Chairman, kasi po, ang Lucky 8, kami pong mga operator ng Isabong, we are just merely a service provider po ng Isabong. Kasi po, ang Lucky 8 po, either po kung sino po manalo dyan sa manok na yan, hindi po kami, wala po kaming vested interest na, wala po kaming pakinabang po. Either kung sino po manalo na yan. Kasi kami, ang Lucky 8 po, commission lang po kami. We get 5% commission po sa kada laban. At yun po yung pinamimigay namin yun po yung pinababayad po namin sa aming. Okay, parang gusto mong sabihin na manalo, matalo sila, manyupi o hindi, safe yung Lucky 8, meron kaming kita, may income kami, so wala kami pakialam dyan sa ginagawa ng sindikato. Yan ba yung punto na gusto mong palabasin? Hindi naman po, Mr. Chairman. Nabanggit ko nga po, we maintain po yung integrity ng mga cockfights po namin every event. So you mentioned about integrity. Pag nanyupi yung mga bata, hindi kayo magagalit. Nasisira yung integrity. Nasisira yung pangalan ng inyong sabungan dahil nagkakaroon ng
chupian dyan sa inyong operation, hindi kayo magagalit? Hindi kayo masasaktan? Mr. Chairman, ang protocol po ng kumpanya pag merong ganyang tropean is just to disqualify po entirely yung buong grupo po nila. Then they will not be allowed to participate in any other cockfights po of the company. Yun lang po yung magiging protocol po namin dyan. Okay. As far as you know, meron tayong 7 na licensee from PAGCOR. Among the 7, isa lang kayo, yung Lucky 8. Meron 6 na potential or actual or real kakompetensya ninyo. So, kung hindi nyo ma-maintain ang integrity ng inyong operations, ng isabong operations ninyo, posible na yung mga bettors ay lilipat doon sa ibang isabong operators. Di ba? Iiwanan kita. Ayaw na namin dyan magsugal sa lakit dahil maraming chupi dyan. Dito na kami magsasabong sa ibang palaro. Kung wala kayo ng income, okay lang sa inyo, hindi kayo masasaktan. Masasaktan po, Mr. Chairman. Kaya po, we always maintain po yung integrity po ng mga laban po namin. At we always make sure that fair yung labanan ng mga cockfights po namin. And quality rin po yung mga palabas. Kaya po, we don't tolerate po yung chopean sa Lucky 8 as far as we are concerned po. Kasi, you know naman po ang gambling eh. If na-mix po ang gambling ng dayaan, so it's no longer gambling. Kumbaga, okay, you don't tolerate. You don't tolerate. Ayaw ninyo yan. Ibig sabihin, galit kayo pag may manyunyupi. Yes, okay. Mr. Chairman. Okay. You know why? We are trying to establish motives here. Kung sino ang tinatamaan, sino nagagalit sa ganung klaseng operation. But we are not pinpointing anybody na sila talaga ang may kagagawa nito. At ito naman ang ibinunyag ni alias Totoy, di ba? Sa interview ni Tid Filon, kung maalala ninyo. Although, tinanong siya ni Tid Filon, meron ba siyang personal knowledge? Yung pagtapon, yung pagpatay, sabi niya, may alam siya, may mga video siya, may hinahawakan siyang alas. Balikan muna natin. Sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa, pwede ba kitang tawagin Dondon? Yes, sir. Okay lang po. Sige. Salamat, Dondon. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So, when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Dondon? Mayroon lang kulang ng konti. Itong araw na to, kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So, ano bang kwento doon, Dondon, kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man doon? Sa interview ito noong July 4, no? Kung saan tinanong ni Tid Filon kung meron ba siyang personal knowledge talaga sa naturang krimen. Ano lang, at medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Dondon?
iniimbestigahan pa na sinusipan na maayos ng mga CIDG gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So, nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang June, bago natin tunghayan tong kaso nitong si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa ng ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na ng kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo na, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Nawala? Naputol ba yung linya? Naputol ang ating linya? Yes, nawala Okay, si sige. alias Totoy. Ako po ay hingi lang ng pangunawa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katanungan this morning, para lang natin, alam niyo yun, ma-establish lang po yung usapin nga ni Mr. Ang at kay Atty. Lorna Kapunan para po sa kaukulan din panayam nga sana pagkatapos ng interview na ito para makuha ang panig po ni Mr. Ang. Sumagot po si Atty. Kapunan na pinauubayan na po daw nila sa DOJ ang investigasyon at hindi sila lalahok nga sa pagkikipagpanayam sa media ang naika nila ay trial by publicity. Balikan natin si Don. Don kamo, sige. So, may nanonood sa screen nitong Isabong, nagre-report sa iyo kung merong naka-identify kung may nandadaya, tumatawag sa iyo
at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa kami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano yun? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot. Sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad yan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes, sir. Opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito? Saang kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa, nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam po kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila ng grupo ng mga pulis at civilian. Okay, sa mga panahong yun, nasan ka, Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon kayo ito na resource si Mr. Atong Ang, yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandong ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadamput na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala, halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna? Saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Safe house ba yun? Ano yun? Rest house ba yun? Ano yun?
Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin, tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atongang. Ngayon, isang polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot ng mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na videohan, yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kompleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun. Naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo ka at may duplicate ka na? Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute yun. Okay. Ngayon, sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga Okay, ito, i-skip natin ito dahil masilan ito na bahagi, no? I-skip natin. Katulad niyan, sinasabi niya na, sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pira na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. So, sinubukang kunan ng panig ang abogado ni Atong Ang kaugnay dito, pero sinabing sa korte na lang daw nila sasagutin at di daw umano sila sasali sa trial by publicity. No, ngayon, ang katanungan natin dito mga kapatid, di ba sinabing sa isang taon ay bilyon ang kikitain ng gobyerno sa online sugal. Balikan natin In 1 year, Isabong gives government billions. Ibalik nyo lang ang mahal namin sa buhay! Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin
at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Umaapila ngayon sa pamahalaan ang mga kamag-anak sa tinuguriang missing sa Bungeros na simulan na ang pagsagawa ng diving operation sa Taal Lake upang hanapin ang nawawala nilang mga kapamilya matapos isiniwalat ni alias Totoy na inilibing sa lawa ang mga dinukot noong December 2021. Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na So, meron pang ibang lugar kung saan itinapon itong mga nawawalang sa Bungeros. To make his message known is our response.